Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng awit. Naanyayahan ko po kayong tumayo. Ayan. Awit 28, verse 7. Si Yahweh ang aking tagapagsanggalang, kaya naman ako ang pagtitiwala ay sa Kanya lang. Nagagalak ako sa Kanyang ginawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, siya ay pupurihin. Ang Diyos po ang magpala sa pagkakabasa ng Kanyang banal at buhay na salita. Maaari na po kayong umupo. Sige po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga oras na ito. Salamat sa opportunity, Panginoon, na binigyan po ninyo ang inyong lingkod na makapaghayag ng iyong salita sa oras na ito. Dalangin ko po, Panginoon, tago mo po ako sa iyong krus at patuloy po, O Diyos, na maunawaan po ng bawat isa sa amin ang mga salita mo. Salamat po ng maraming salamat. Ito po yung panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dito po sa awit, mababasa po natin yung panaghoy ni David. Nanawagan po siya sa Panginoon. Nanangis po siya na iligtas siya ng Panginoon mula sa mga kaaway. Hinihingi po niya na pakinggan ng Lord yung mga daing niya. Amen po. Makikita po natin sa unang part pa lang ng verse 28 na sobra po yung pagkabalisa ni David. Para masabi niya sa Diyos na kung di siya tutugunin ng Diyos para na din siyang nasa daigdig ng mga patay. Sinasabi po niya sa Lord yung hirap at sakit na nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Grabe po yung pagdaing ni David sa Panginoon nung mga time na iyon. Maaring may pagrereklamo sa puso niya kasi sa hirap ng pinagdadaanan niya. Pero doon lang po ba natapos si David sa pagrereklamo? Sa pagdaing? Hindi po. Parang tayo lang. Di po ba? Kapag lumapit po tayo sa Panginoon. Grabe po yung pagdaing ni David sa Panginoon nung mga time na yun. Pagdating po sa verse 28, napalitan po yun ng pagkilala niya sa Lord ng pagpupuri. Amen po. Kapag po binasa natin yung verse 28, yung 1 hanggang 9, nagpuri po si Haring David sa Panginoon. Inalala po niya kung ano ba at sino ang Diyos sa buhay niya. Ano po ba yung sinasabi ni David sa verse 7? Si Yahweh ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan, kaya naman ako ang pagtitiwala ay sa Kanya lamang. Nagagalak ako sa Kanyang ginawang pagtulong sa akin, kaya naman ako ay laging aawit, siya ay pupurihin. Sino nga po ba ang Diyos ni David? Na Diyos din natin. Dito po sa ating nabasa, mayroon pong 3 bagay na makikita. At ang theme ko nga po pala ay Diyos sa ating buhay. Diyos sa ating buhay, ating tagapagsanggalang. Si Yahweh ang aking tagapagsanggalang. Gaya po ni David na mayroon namang relasyon sa Panginoon, tayo pong mga kakristyano, kahit po tayo ay matagal ng mananampalataya, tayo po ay napapaligiran ng kaaway. Sino po dito ang may kaaway? Tingnan niyo po nga po yung katabi niyo. Kaaway niyo po ba yan? Hindi. Marami po tayong kaaway. Kaaway na nakikita at hindi nakikita. Amen po? Tingnan niyo po. Marami pong nakapaligid sa atin na naghihintay, humahanap ng tiyempo para sirain tayo. Di po ba? Pwede pong tao, magiging kaaway natin. Minsan, akala natin ay okay lang, pero tinitira na tayo. Problema, maaari po yun ang ating kaaway, problema, yung sakit o kung ano pa mang magpapatumba sa atin.
Pero ano po yung sinasabi sa verse na ito? Sabi po, ang Diyos ang ating sanggalang. Kahit po gaano tayo katibay o nakahanda, pag nakatayo po tayo, di naman po natin alam kung sa kaliwa o kanan susugod yung kaaway. Amen po? Minsan nga po, maganda ang mukha mo ngayon. Mamaya, iba na po. Kasi tinitira po tayo ng kaaway. Kahit po tayo mga Kristiyano, madali po tayong matira ng kaaway. Pero ang maganda po doon, lagi po tayong nakabantay. Lagi pong may Diyos tayong sinasandigan. May tagapagsanggalang tayo kapag tayo ay nadadali ng kaaway. Amen po? Pero dahil po ang Diyos, ang ating sanggalang, protektado po tayo. Kaliwa man or kanan, harap or likuran man, nakapaligid ang kaaway, may malaking Diyos tayong tagapagsanggalang. Amen po? Ayan. Praise God. Pag talagang tinanggap po natin ang Diyos sa buhay natin, lagi natin siyang kasama. Amen po? Pagdala natin yung salita niya, lagi tayong protektado. Kahit sa mga desisyon natin sa buhay, pag nakabase po tayo sa salita ng Diyos. May protection po tayo na nagmumula sa Diyos. Kaya mainam po talaga yung araw-araw po tayo na nagbabasa ng salita ng Diyos. Minsan, akala natin talagang matibay na tayo. Matibay dahil lagi tayong dumadalo sa gawain ng Panginoon. Lagi tayong nagba-Bible study. Lagi tayong nasa mga mission. Pero may nakaabang na kaaway. Amen po. Pero ang maganda doon, may tagapagsanggalang tayo. May nagtuturo sa atin ng tama at mali. Sa tuwing tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Naiiwasan po natin yung mga bagay na yung mga kapahamakan, lalo na kapag may mga verses tayong nababasa araw-araw. Amen po. Kinakailangan po lang po nating magtiwala sa ating Diyos. Yung tinanggap po nating Diyos, yung tunay na Diyos. Marami po kasing nagsasabing may Diyos ako sa puso, pero hindi sinasabuhay yung Diyos niya. Di po ba? At nakakalungkot lang po iyon. Minsan nababalitaan ko na Kristiyano siya, pero kahit kakilala niyang Kristiyano, iba pa rin yung pakikisama niya. Kinakailangan lang po natin pagtiwalaan ng Diyos sa ating mga buhay. Wala pong iba tayong pagtitiwalaan. Huwag po tayo magsasawang lumapit sa Diyos. Kapag nalayo na po tayo sa Diyos, sa ating tagapagsanggalang, doon po tayo matatalo ng kaaway. Amen po? Kailanman ang Diyos ay hindi nagkukulang ng proteksyon. Amen. Ayun, Diyos sa ating buhay, ating tagapagsanggalang. Pangalawa po, ating kalakasan. Diyos sa ating buhay, ating kalakasan. Yan. Marami pong pinagdadaanan si David noong mga panahon na iyon. Humihingi po siya ng saklolo sa Panginoon. Sinasabi niya po dito na ang Diyos ang kanyang kalakasan. Hindi po sa lahat ng oras malakas tayo. Amen po doon. Lalo na po ang mga mission team. Amen? Mga pastor. Lahat naman po tayo. Hindi po lagi tayong malakas. Aminin po natin at hindi. Hindi po tayo laging malakas. Pero ang maganda po doon, mayroon po tayong pinagkukunan ng lakas. Amen po? Ating kalakasan, Diyos sa ating buhay. Kaya napakaganda po nung tayo nakaugnay sa Panginoon.
Sa amin pong pagmi-mission, siguro po talagang napakabuti lang po ng Panginoon. Lalo na po pag Friday, straight po kami ng hanggang alas 8. Alas 8 ng umaga hanggang alas 8 po kami ng gabi. Yun po ay hindi lang mission. Pag galing po namin ng pitpitan, alas 10 po tapos namin. Tapos, takbo na po kami ng Canalate. Apat po kami. Tatlo po kami bumababa sa Canalate. At yung pong nakakapagpahina sa amin, yung daratnan mo, wala sa bahay nila, wala yung kakausapin mo. Yun po yung nakakapagpahina ng loob, di po ba? Pero salamat, mayroon tayong Diyos na pinagkukunan ng kalakasan. Ng lakas ng loob. Kasi nakakapanghina rin po yun eh. Tapos pupunta ka ng paumbong, minsan daratnan mo ilan lang, baha pa, lubog pa sa baha. Salamat sa Panginoon kasi may kalakasan kang nagmumula sa Diyos. Amen po. Kasi ang Diyos natin ay buhay. Ayun. Hallelujah. May kapaguran po ang bawat isa sa atin, pero normal na po iyon. Amen po? Normal na po yun. Siguro po di natin lang hallelujah, napapagod yung mga tamad. Wala po dito nun. Kasi meron din pong kahit Kristiyano, pero wala po dito yun. Yung hindi sila nainip sa bahay kapag wala silang ginagawa, kapag hindi sila dumadalo sa gawain ng Lord, kapag hindi sila sumasama sa mission, parang nakakapagod din po kaya yun. Yun. Minsan, yung kapag ikaw ay nasa bahay lang tapos nakaupo, nakakapagod rin po yun. Na-try nyo po ba? Yung maupo ka na lang sa buong maghapon sa bahay. Nakakapagod po ng isip yun, nakakapagod po yun ng katawan. Parang hindi na lumalabas yung mo. Ayan. Isa po sa nakakapagpahinto sa atin, minsan, yung kapaguran. Talaga naman pong nakakapagpahinto yun, lalo na po pagka tayo ay may mga nararamdaman. Kasi nasa katawan, tao pa din naman tayo. Nakakaramdam tayo ng panghihina. Maaaring meron pa din po na sa pagdalo natin, nakakapagod po talaga. Pero ang maganda po doon, tayo po ay pinalalakas ng Panginoon sa tuwing tayo ay dumadalo sa gawain niya. Amen po. Marami pong pamamaraan ng Diyos para tayo ay palakasin. Ginagamit ng Diyos yung mga kasama natin. Yung kasama nyo, yung katabi nyo. Di po ba? Nakakapagpalakas po yan. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung nakakapagpalakas. Sabay ngiti. Uy! Ayan. Nakakapagpalakas po talaga yan. Lalo na po pag ka-chat mo, yung mga hindi mo nakikita. Nakakapagpalakas ng loob. Yung kukumustahin mo, yung i-chat mo, di po ba? Kumusta ka na? Lalo na po yung mga kapatiran natin na hindi natin nakikita. Nakakapagpalakas din po tayo ng loob sa kanila. Hallelujah. Jesus. Kung tayo po ay napapagod, wag po tayong hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po? Manalangin po tayo. Humingi tayo ng kalakasan sa Diyos. Aminin natin sa Kanya na nanghihina rin tayo. Aminin natin sa Diyos na nanghihina po tayo. Kasi ang Diyos lang po ang makakapagbigay sa atin ng kalakasan. Sabihin natin sa Diyos na,
Lord, napapagod na po ako. Pero ang maganda ron, kapag nasabi mo na sa Panginoon, nandun, pinalalakas ka niya at nagiging masaya ka pa. Amen po? Kasi lingkod ka ng Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen? Kung paano niya tayo iniingatan at pinoproteksyonan mula sa kaaway, ganon din niya naman po tayo palalakasin. Palalakasin po niya tayo physical at spiritual. Kailangan po natin tumawag sa Kanya. Kailangan po mas malalim po mas malalim pa yung relasyon natin sa Diyos. Palalimin pa po natin sa pakikipag-usap sa Kanya. Sa pamamagitan po ng pagdalo sa gawain ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pananalangin. Kami po parang sabi ko nga, ang dami naming inaatiran. May donuts. Sabi nga iba, maglinggo, alas 6 kami alis namin, darating kami alas 7 ng gabi. Di yung mga marites doon nakaano sa amin, nakaganyan ng nakaganyan. Kanina pa tapos yung pa rin ang damit namin. Diba? Pero ang kagandahan lang doon, yung lakas na nagmumula sa Panginoon ay nandun sa iyo pang katawan. Kasi, at saka yung sigla. Kasi ginawa mo yung para sa Panginoon. Amen po. Tapos, di ba pagka dumadating ka sa bahay mo, tapos kayong mag-asawa lang, or yung pamilya mo, hindi mo naman nakasama pa sa Panginoon, di ba iba yung tingin nila sa'yo? Minsan, nanunuya, gabi na naman. Yung ganon. Pero ang maganda doon, nakikita sa'yo yung ginagawa ng Panginoon. Amen po. Saan kaya nanggagaling yung lakas nito? Bakit ang lakas pa nito? Maghapon na nga ito sa gawain ng Panginoon, ng Diyos. Kami nandito lang pero tatamlay-tamlay. Lilimbot-limbot sila. Kasi kulang po sila sa gawain ng Panginoon. Di po nila alam yun na ang Panginoon lang po yung nagbibigay ng kalakasan. Amen po. Ayan. Yan. Umasa lang po tayo sa lakas na nanggagaling sa Panginoon. Wala po tayong ibang mapagkukunan. Kahit anong dami ng pera natin, kahit may mga trabaho tayo, hindi po natin yung kayang panghawakan. Ang kalakas ang nagmumula sa Panginoon, ang dapat nating panghawakan. Ayun. Yun nga po, yung katulad po noon sa pagmimission namin, ang pinakamabigat po naming schedule is Friday, Sunday. Sa Sunday po, sabi nga nung iba, lagpas langit na daw kami. Kasi po, first service dito, second service, malolos. Third service, pitpitan. Saan ka pa? Kaya, parang di po ba? Pero dahil tayo po ay matatag sa pananampalataya at tayo po'y laging nasa gawain ng Panginoon. Nandun po yung kalakasan, nandun po yung kagalakan. Kasi mayroon po tayong tagapagsanggalang. At doon po sa ating mga ginagawa na yun, Diyos na ating buhay, ating papurihan. Amen po? Doon po sa mga ginagawa natin sa araw-araw, ang Diyos po ang ating papupurihan. Sabi po sa huling part ng verse, kaya naman ako ay laging aawit, siya'y pupurihin. Sa mga nauna pong verse, di ba, mababasa natin yung mga panaghoy ni David. Pero di po siya huminto doon lang sa ginagawa na yon. Itinaas pa niya rin po ang Panginoon sa kanyang buhay. Katulad po nating mananampalataya, kailangan kung ano yung ating mga nararanasan, kung ano yung mga blessings sa atin, sa Diyos pa rin
Sa Diyos pa rin ang papuri. Nakaakyat po kasi si ano doon. Si Zion. Ayun. Ang Diyos pa rin ang ating papupurihan. Napakarami pong ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kahit bigyan pa tayo ng isang buong araw para isa-isahin yung mga ginawa ng Panginoon sa atin, hindi natin kayang sabihin sa Panginoon. Kasi busy po tayo. Pero pag inisip po natin, ano ba yung aking gagawin? Ano ba yung sasabihin ko sa Panginoon? Ano ba yung gagawin ko para mapapurihan ko ang Panginoon sa mga ginawa sa akin? Pag yun po ay sinabi natin, napakaganda po. Siguro nakangiti ang Panginoon sa atin kapag tayo ay nagbigay ng papuri sa Kanya. Amen po? Ganon po kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po ang magagawa natin para masuklian yun? Di po ba wala? Pero dahil mahal po natin ang Diyos, dahil alam natin na ang lahat ng meron tayo at dahil lang sa Kanya, papupurihan po natin siya. Pasasalamatan po natin siya. Amen po? Maglaan lamang po tayo ng oras sa Kanya para magtagumpay po tayo. Magkaroon lamang po tayo talaga ng time sa bawat mga binibigay sa atin. Tingnan natin kahit sa kaliit-liitan hanggang sa malaki. Ibalik natin sa Diyos ang mga papuri. Personal. Amen po. Yung iba nga po, dinadahilan wala silang time. Pero sila po ay ang dami ng mga pagpapala. Di po ba? Hindi lang nila nakikita. Or nakikita, hindi lang nila ina-acknowledge. English yun ah. Ayan. Nakapulot po ng English. Ayan. Base po doon sa karanasan ko, pinagpapasalamat ko at pinapupurihan ko po ang Panginoon. Nung share ko lang po ito. Nung kami pong umuwi nung mahal na araw, pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung gano'n na pala yung pananampalataya ko sa Lord. Kasi di ba, pinagpipray po natin yung pamilya natin na makakilala sa Lord. Meron po ako isang kapatid na sabi niya si Jesus daw yung kanyang, hindi naman po siya nanonood Nasa probinsya po. Si Jesus daw po yung kanyang tagapagligtas. And then, lagi ko naman po yung pinagpipray. Isa lang po yun sa kapatid ko. At nung time na yun, nung kami po ay umuwi, may binibigay po siya sa akin, kwintas. Alam nyo na po yun. Kwintas. Ang sabi ko, may tagapagsangga lang ako. Mayroon akong Diyos na nagbibigay ng kalakasan. At mayroon din akong Diyos na pinapasalamatan. Yun ay ang Panginoong Hesus na buhay. Nagulat siya siguro sa akin kasi hindi ko tinanggap yung kwintas. Bakit ko tatanggapin yun? Ayan. Pero salamat sa Panginoon kasi yung pananampalataya ko pala ay talagang medyo inangat na ng Lord. Pwede po bang palakpakan natin yan, Panginoon? Kaya sa Diyos po ang papuri doon. Tapos, pinagpapasalamat ko din po sa Panginoon yung pag-uwi namin, papunta na dito. Although nakapag-share din po ako doon, kapag umuwi naman po kami sa probinsya, pinagpipray ko po yun. Kailangan halimbawa, ilang araw po kami doon, yun po ay aming pupuntahan lahat. Kung 6 yun, kung 7 yun, pupuntahan po namin. Napakamahal na po ngayon ang pamasahe. Kung libre kami sa pagpunta doon dahil nakamotor kami, konti lang ang nagastos sa gasolina. Yung sa motor naman na single, dati 20, ang mahal na po. Kaya doon kami umaano, tapos babaliktad pa yung bituka mo sa pagmotor. Kasi pa ganon-ganon.
Tapos, nung pauwi na po naman kami dito, ayun, naipag-pray ko na sila, yung gano'n, na kumusta ko na. Nung pag-uwi po namin, yung bangka po namin sinasakyan is 5 lang ang karga. Sino po yung taga-probinsya? 2 naman po ang katig nun. Pero, alam niyo po ba, nasa kalagitnaan na po kami ng dagat. Papunta na dito nun eh. 1 oras po kasing biyahe yun. Mula sa isla namin hanggang Katanaawan, Quezon. Pero meron po kaming pamangkin na pinupunduhan dun sa isang side. Tapos, nasa gitna na po kami ng karagatan. Humahangin ang humahangin. Tapos gumaganyan na yung bangka namin. Kasi di po ba pagka bangka doon yung magaan. Tapos sabi nung driver, hala, ang lakas ng balong. Yung balong po yung umaano na sa ilalim ng bangka. May butas po pala yung bangka na sinasakyan namin. Nasa kalagitnaan na po kami, then pray po ako ng pray. Tapos yung pamangkin ko po, ay mag-asawa yung nagdadrive at saka yung lalaki po, dating nagdadrive, umalis po doon sa pagdadrive ng bangka. Siya po yung naglilimas. Yung pamangkin ko po, siya ang nagpapatakbo. Yung babae. Babae po yun. Siya po yung nagmamaniho na. Sa kabutihan po ng Panginoon at ipinagpapasalamat ko po doon, siguro po mula bayan hanggang po sa San Nicolas. And then nakarating na po kami dun sa lumalaki po talaga yung alon. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po kami. Pray po kami ng pray. Tapos sumawak na po ako kay Manny. Siyempre sa asawa ko, kung ako'y magpapanik, tatalong kaming mag-asawa. Pero dahil sa biyaya ng Lord, siyempre anak ka ng Diyos, Kristiyano ka, hindi mo gagawin yon. Bakit po? Mananalangin ka lang. Magtitiwala ka sa Panginoon. Amen po. Pagdating po namin sa punduhan, iyon nga po, ganon po kalaki ang butas ng bangka. Ganito po. Salamat sa Panginoon kasi nakadating po kami ng pangpang. Kaya yun po yun, ating papurihan ang Diyos. Sa lahat ng ginagawa niya, sa Diyos lahat po ang papuri. Amen po. Yan. Yan. Sabi ko nga po kanina, mananalangin lang. Kapag may mga ganong sitwasyon, prayer lang talaga. Mananalangin ka lang, nabigyan ka ng kalakasan. Kalakasan ng loob, kalakasan ng katawan. Siyempre, yung pagtitiwala mo sa Diyos. Amen po. Minsan ang bawat isa sa atin, mayroong kabisihan. Pero salamat sa Panginoon. Nakakapagpasalamat tayo, nakakapagpuri tayo sa Panginoon. Kahit mga busy tayo. Amen po? Yan. Pangawakas po. Huwag po tayong lalayo sa Diyos na nagbibigay ng lakas. Sa Diyos natin na nagsisilbing sanggalang. Ito natin ang ating buong buhay sa Diyos at patuloy nating gawin ang ating buhay para siya ay papurihan. Amen po? Ayun. Huwag po tayong lalayo. Ano man po yung sitwasyon na nararanasan natin sa panahon na kung saan, lalo na po ngayon, parang kakaiba na ang panahon. Pero huwag po tayong lalayo sa Diyos na nagbibigay ng lakas sa atin. Huwag po tayong lalayo sa Diyos na nagsisilbing sanggalang. Ituon po natin sa buong buhay natin ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas. At patuloy po natin siyang papurihan. Amen po.